Hello guys! Magandang hapon. So for today's video guys ay kung nakikita nyo ako ay nasa taxi at nandito na kami ngayon sa Chandigarh. Malapit na kami sa airport. Hindi kami pwedeng dumiretso sa airport habang wala pa naman si Rishi. Kasi sobrang mahal ng parking doon. Parang sayang lang. 500 ata. Saglit pipik mo lang naman. So dito na lang kami naghintay para pag tumawag siya, saka namin siya pupuntahan. So for today's video nga guys ay kakaunin natin ang ating Daddy Rishi. Ayan, so magbabakasyon siya for maybe 15 days dito, and mag-aano na rin kami sa Sunday pupunta naman kami ng Delhi kasi by Monday ay pupunta kami sa Philippine Embassy para i-renew ang passport ni Adi. We are preparing, actually the renewal, ang expiry pa naman nun ay sa next year pa, by March, siguro February. Kaya lang pinaaga kong i-renew this time kasi nga baka kami tawag dito, magipit yung time kasi nga by December balak naming magbakasyon sa Dubai. So sabi ko, if the next time na babalik si Rishi ng bakasyon ng October, di ko alam kung October or November, baka ako magipit ang time. So sabi ko, this time na lang natin ipa-renew agad para sure na hindi maatrasado. So ayun, magpapa-renew kami pupunta kami ng Delhi by Monday at magpapa-renew kami ng kanyang passport ni Ate. Yung akin naman hindi pa renewin kasi ano pa yun, 10 years yung akin yung kanya lang ang 5 years. So ayan, siya ay Philippine passport holder pa rin, si Adi. Pero iniisip lang namin, maybe pag lumaki siya saka kami magpapalit. Let's see kung anong mangyayari. So ayun. And sa pagbiyahe ko papuntang Delhi ay imimit ko na rin yung mga sister in Christ ko na si Sister Shi and si Sister Gladys and si Pastor Don. Sister Gladys and si Pastor Don ay mag-asawa. Sila ay Filipino both, hindi sila Indian. Both of them, the couple is Filipino. Parang isinend sila ng isang church sa atin sa Pilipinas to minister here in India. Kaya natutuwa ako sa buhay nila kasi nga talagang nagpagamit sila sa Lord, na kahit nandito sila sa foreign country na hindi sila familiar sa lahat ng bagay at napakakaiba yung mga talagang mag-a-adjust sila sa lahat-lahat. Pero ang tagal na nila dito, siguro 20 years na sila nag-i-stay dito. Kaya natutuwa ako na i-meet sila, pati si Rishi. Sa ganun na rin ay actually itong mga taong ito ay na-meet ko actually pala sa online, kasi meron akong FB online na meron akong kasali ako doon, naka-join ako. Tapos si Sister Annalyn, nakasali din doon, ay nag-post siya na kung sino daw yung mga Christian sa grupo. Tapos so ayun, nag-join kami kasi nagawa na kami ng aming sariling grupo ng mga Christian na every Thursday ay meron kaming Bible study via Zoom, and iba't ibang sa iba't ibang lugar yon. Siguro mga 10 kami usually, pero ang dami na rin naming members doon. Pero minsan ay mga 10 lang yung mga nakaka-attend ng Bible study. So ayun, nakakatawa dahil kahit nga marami tayong pinagdadaanan sa buhay, marami tayong pagsubok, kahinaan, pero still nandun pa rin yung may mga taong mag-i-encourage sa'yo para magpatuloy sa Lord. So ayan, so yun yung nagiging kalakasan ko ngayon this time, na alam niyo naman galing ako sa aking mga adjustment sa buhay dito sa India. Nahihirapan ako, pero the God really good and great. Si Lord, si Jesus Christ ay napakabuti sa akin, kaya natutuwa ako. So ayan, mamimit ko sila, siguro si Sister Shi Berano, and kasi malapit lang siya, na hour lang siya sa Delhi. So mas makikipag-meet din siya, kasama na namin si Pastor Don and si Sister Gladys.
what I'm really excited is ma-share ni Sister Gladys, ni Pastor Don, si Rishi ng Word of God, and may pag-pray nila kami. That's what really I'm looking forward na mangyari pa talaga sa trip namin yon. Kaya excited ako. Let's see what God's will gonna do sa aming trip na yun sa Delhi. Kaya ayan, so intay-intay lang kami. Piling ko pababa na rin si Rishi mga 3:30, ang oras ay past 3 na. So ayan, usually kasi ang nagtatagal dito sa airport na to ang pagkuha ng luggage, kaya umaabot ng alas 5, 4:30 talaga bago ka makalabas ng airport. Yung luggage ang pinakamatagal. So ayan, nawala ako ng matagal guys dahil ayun nga, nagpahinga muna ako sa YouTube. And kasi nga may mga pinagdaanan tayo, tao lang naman tayo, may mga pinagdadaanan tayo. So nagpahinga muna ako, and let's see, ayan, uti-uting bumabalik. At nandito pa rin naman ako. May mga panahon kasi ayoko din kasing masayang yung mga, alam mo yung mga video na kapag nagta-travel kasi kami. Kasi usually kapag umuwi ang si Rishi dito, lagi kaming nag-out, kumbaga sa atin ay out of town. Kumbaga lagi kaming lumahalayas, kumbaga namamasyal kami kasi syempre excited siya na ipasyal ako sa iba't ibang lugar dito sa kanilang bansa. Usually naman nandito rin lang kami sa Himachal sa kanilang mismong lugar, pero napakalakas kasi ng lugar. So last time kung maalala nyo, galing kami ng Manali, nagparagliding kami doon ni Adi. Tingnan nyo yung video ko, may mga video ako na in-upload dati na nagparaglide kami ni Adi, and napaka-exciting nun. And this time siguro hindi kami masyadong mamamasyal, siguro mag-i-stay lang kami in one place somewhere para mag-banding lang kaming mag-anak siguro, kasi maulan na dito. So hindi siya safe na mag-travel. So umuwi lang talaga si Rishi kasi gusto niya, namimiss niya yung malamig na klima, sobrang init sa Dubai. So namimiss siya talaga, kaya gusto niya umuwi ng medyo tag-ulan dito. Sa tag-ulan na talaga dito. Pagkatapos nito ang tag-ulan, 2 months ito, July and August. Pagkatapos nito ay magiging taglamig na, August, September, October, November, December, January, February, March, ayan na yun ulit, ang tag-init. So ang taglamig ay yung ilang buwan din yung taglamig, medyo matagal-tagal ang taglamig hanggang sa January magi-snow na yan. Pero the good thing is siguro December, pagkatapos ni Ade, magbabakasyon si Ade ng December, 2 months siguro yon or 3 months ganyan, ay pupunta kami ng Dubai. Siguro hanggang February kami doon, second to last week ng February. So ayan, kami bakasyon ng medyo matagal, kasi ngayon lang yung mga pagkakataon na kapag magkakasama kaming mag-anak, kumbaga. Kasi si Rishi nga, limited lang yung time niya nung babakasyon niya. Niya kasi, actually sa kanyang work ay may 1 month lang siya in a year. So yung 1 month in a year, ginagawa niya minsang 3 beses siyang umuwi in a year. So 10 days. Kung gusto naman niyang 2 times in a year lang, 15 days lang. So ganun lang talaga ang kaya. So ayun, napaka-igsi nun. So kaya kapag may time na may panahon kami na pwede kaming katulad nga ng bakasyon, so ayun, doon namin ni-spend ang bakasyon kasama niya. Kung may pumupunta sa Dubai, kasi wala na siyang bakasyon by that time. Kami si Ade may bakasyon, so mas matagal pati. So ayan, at saka ayun din, umuwi din siya kasi nga may inaayos kami sa aming bahay, kasi nga yung aming floor ay ginagawa, yung aming floor kumbaga. So ayun, kailangan namin bumili ng pinto, paggawa ang POP, yung pinaka-roof PVC. So ayan, maraming medyo tatrabahuin sa kanyang pagpunta, ng 15 days lang siya dito. So ayun lang guys, na-update ko lang kayo sa mga bagay-bagay na nangyari sa buhay ko. At natutuwa ako kasi hindi na ako ganun ka-stress, kasi nga nagkaroon ako ng group online na mga Christian. Kasi nga, sa hindi nakakaalam, ako po ay born again Christian ever since ako ay JIL. So doon ako lumaki, yung church na lumaki ako. Tapos
syempre hinahanap-hanap mo yun until na may nakapag-open nga ng ganitong grupo. So ayun, nakakatuwa dahil dumadami na kami, and talagang the good thing there is talagang nagpapalakasan kami pag time na nanghihina kami, ni-stress, ang dami naming adjustment. Pero the good thing there is hindi siya yung tipo na pag nakikita-kita kami ay magchichismisa na negative. Ang ano namin, ang pinagchichismisa namin, yung mga positive na bagay. Hindi namin ina-entertain yung mga may nakakapag-open din, pero in a way, binibigyan namin siya ng advice in a good way. Hindi yung parang susulsulan mo pa, ganun. Walang ganun. Kaya nakakatuwa talaga. Napaka-positive na mga tao na kasama mo. Kaya nakakatuwa yun. Kasi nakakapag-uplift yun ng spirit mo kapag kaganon. Pero pag ang nagiging kasama mo ay yung mga taong negative, narinig mo yung mga negative, nagiging negative ka na rin. Kaya talagang napakalaking impact sa akin ng grupo na to, na talagang medyo ako, naging okay yung aking anxiety dati. Kasi nga ano mo yun naman, last year ang dami kong stress sa buhay, saka sa adjustment sa mga tao, hindi man sa family pero sa ibang tao na outside of the family ang nakakapagbigay ng stress sa akin. So ayun, goods na ako doon, okay na ako, kaya ko nang i-handle. Andiyan naman si Lord para to guide me. So ayun, nakakatuwa. And sabi nga niya, excited din ako kasi sabi niya meron daw siyang gift sa akin. Meron daw siyang surprise gift sa akin. Pero hindi ko pa talaga alam. Kahit matagal na niyang nabili, hindi niya talaga pinakita sa akin. Hindi niya talaga sinabi sa akin kung anong gift niya. So talagang it's a surprise. Pag nakita ko yun, surprise talaga. Kaya ayan, excited din ako. Ayan guys. So ina-update ko lang kayo. And wish me well na maging tuloy-tuloy na rin yung pag-upload ko, kahit simple-simple lang sa araw-araw, para ma-update din lang ko kayo at makita nyo rin kami ni Adi, kasi ang dami yung na-miss out sa pangyayari sa aming buhay ni Adi. Actually hindi ko na-document kasi nga medyo naging busy din talaga ako, parang pag panahon na kasi busy talaga ako sa umaga, paghahanda ako si Adi niyan. 7 pa lang gising na ako. Tapos 9 yun matatapos yung pagpe-prepare ka Adi. Pagkatapos naman nun, saka pa ako magsisimula na maglinis ng bahay. Maglinis in a way, konti lang, kahit meron namang kaming tagapaglinis, sa hapon siya dumadating. Kaso siyempre sa umaga kailangan ka rin magwalis, magpunas ng sahig kasi nadudumihan ako. Paano kapag may dumating bisita, 'di ba? So ang dumi-dumi. So ang ginagawa ko ay nagwawalis na rin ako at nagmamap ako sa umaga. So natatapos siya ng tanghali, tapos pahinga lang ako, tapos maya si Adi naman kakaunin na sa school. So ayun, yun nangyayari sa buhay ko sa maghapon. Tapos may tutor naman siya. Kapag wala yung tutor niya, ako yung substitute ng tutor. Ako magtuturo sa kanya para sa kanyang So magiging busy din nga si Adi kasi next week meron siyang midterm exam. So ayan talaga. So let's see guys. Salamat sa inyong panonood at pagsubaybay, at sana nandyan lang kayo para manood at subaybayan ako. Huwag kayong kakalas at bibitiw. Andito lang naman ako kapag out of town kami. Hayaan nyo, lagi ko kayong isasama. At para makita nyo rin ang ibang lugar dito sa north, dito sa Shimla, dito sa Himachal Pradesh. Guys, thank you guys sa inyong panonood. God bless everyone. Thank you. And where is he? So, he's here somewhere. He will be out. I will park the car. No? Little. You can park from here. He's there maybe. He's just out. I will go down and where is he? Wait. There.
There. That blue guy, Han. Yeah. Daddy Rishi is here. Yeah. And बाहर कर लूंगा बाकी ऊपर डालो बड़े बड़े बाकी ऊपर डालो बाहर कर दूंगा एडजस्टमेंट हमको ना अच्छा एक तो पूरा आना पड़ेगा एक तो आगे रख सकते हैं सिर पे ये और ये इसको डाल देता हूँ हाँ yan, 2 luggage lang. You bring inside. Okay. आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं? आपने फोन ही नहीं किया, हमने दोनों ने आ जाना था। How are you? I miss you so much. Adi, I will also meet my mama, okay? Oh, God bless you. Bye. See Adi. See Adi. See Daddy, Daddy. See Adi. See Daddy Ji and Daddy. See, I told you. You ask, love you, love you. If you love Daddy Ji, then you should also Daddy love Daddy Ji. थोड़ा सा कम हो थोड़ा Before it's so black. पूरा एक ब्लैक। Because now, okay. सांस क्यों चढ़ा तूने? फोन क्यों नहीं किया? Become a big boy now. Daddy is a big boy now. We will roam around. You miss me? Yes, Daddy also miss Why you not hugging Daddy? Why no He's hug? also hugging me like this. You need to hug Daddy also like this, you know? Like a like a labby. He has fever. No? No? You have fever, anak? Turning my room is hot. Good foot also हो गया है. Huh? He look मुंह कितना गोल हो गया। like moon. चांद की तरह हो गया। He's hot. Wow! This one for Titi Bunud. Give this one for Adi. Lego. You happy? Tito Vinod buy for you. This Huh? What you will say to Tito Binud? Thank you, Teacher Vinod. Okay, what else? No, I love you. Love you, Teacher Vinod. Next time. See, Adi has this one. This is what he got from Daddy tonight. Yeah, and one Lego from Tito Binud. Yeah. This is all the foods of Adi. Oh my, cannot imagine how you can finish. They have chuki chuki.